Kung balak mo na mag-vlog, anong content naman ang naisip mo? Sa YouTube kasi, bawal ang random content. Yan. Napansin nyo, meron kang kakilala na nag-start mag-YouTube tapos hindi na nagpatuloy. Kasi yung mga pinopost nilang video is random. Siyempre, pag random, hindi talaga napopromote ni YouTube yun sa ibang mga viewers kasi nalilito ang algorithm. Yan, hanggang sa tamarin na sila mag-vlog kasi walang nanonood. Ba't ko nasabi to? Kasi ito rin yung sinabi dito sa akin ni Manos AI. Bakit ayaw ng algorithm ang random content? Ang algorithm ay parang isang matchmaker. Hinahanap nito ang tamang audience para sa iyong video. Halimbawa, kung si Unbox Diaries nag-upload siya ng unboxing ng cellphone, mahilig ako sa mga ganon. Somatic, i-recommend yun ni YouTube sa page ng YouTube ko. So makikita ko yung video niya. So ganon yun, matchmaker. Yan. Alam ko meron na rin ganito sa Facebook ngayon. Tuloy natin yung sinasabi natin dito. Kung ang content mo ay halo-halo, halimbawa, nagluluto ka ngayon, bukas ay gaming, sa susunod ay political commentary. Yan. Nalilito ang algorithm. Hindi alam ng system kung sino ang target audience. Gusto niyo magbigay ako? Kasi may nagbigay sa akin dito ng mga idea na pwede niyo maging content. Yan. Gusto niyo magbigay ako? Sige, magbibigay ako. So dito, meron ako dito iba't ibang uri ng content. Nahati sa kategory na 4. So magbibigay ako dito ng mga marami-rami. Sa educational and how to. Ano ibig sabihin nun? Mga tutorial yan, matik yan. So una, tech tutorial and AI. So dito ako papasok. Itong channel ko, dito yung pasok. Paano gumamit ng mga bagong AI tools, software reviews, tulad ko, or basic coding. Hindi ako nagaganyan eh. Pwede rin sa AI, pwede. Personal finance and side hustle, language and learning, yan, mga teachers na nagbablog, pasok kayo dito. Tapos na tayo sa letter A, dito naman tayo sa letter B. Lifestyle and personal branding, ano ibig sabihin nun? Yan, so dito, basahin natin budget travel, solo travel, yan, pasok kayo dito. Provincial life, yung mga umuwi ng probinsya ng mga nagbablog, yan, pasok kayo dito. Simple living, yan. Fitness and wellness, home and workout, weight loss journey, mental health awareness, man, pasok kayo dito. Minimalism organization, paano mag-declutter ng bahay o mag-organize ng gamit. Yan, pwede pala i-vlog yun, yung pag-aayos mo ng mga gamit. Pwede pala, no? Si Ivan Alawi nga, naglaba lang eh. Marami ng views. Dito naman tayo sa letter C, entertainment and hobbies. So dito, gaming, huwag lang gaming. Sa pangkalahatan, mas mabuting mag-focus sa isang laro. Kung gaming ka, kung Roblox ang content mo, dapat Roblox lang palagi pala. So dito, nakalagay dito is, kung Roblox lang. Kung ML lang. Pop culture and commentary, dito pasok si Makagago. Makagago, what's up, man? Yan. Pag-uusap tungkol sa mga trending na balita, movies, memes, sigurado yung may sarili kang take or opinion. Cooking and food reviews, mga food review, mga food vlogger. Street food tours, yan, healthy recipes due din, pasok kayo dito mga food vloggers. Dito na tayo sa last, letter D, faceless channel. Alam ko binabawal na yung mga faceless channels na gamit ang AI pero mga screen record ng cellphone pwede pa naman. Yan. So nakalagay dito is kung ayaw mo magipakita ang iyong mukha, documentary or storytelling, yan, pwede. Tulad ni Proyekto Helmo. Nagkukwento siya about sa mga aswang, multo, mangkukulam, motivational quotes. Yan, yung mga nagpo-post ng video na may mga lalabas na mga quotes, na mga salita lang, na may nagbabasa, gano'n. Meditation and relaxing music. Ayun, yung mga mga nagpo-post ng mga music o di kaya mga relaxing na video, yung mga tunog. Pwede kayo dito. So, gano'n pala, kailangan pala, pag gagawa ka ng content, is kailangan focus ka lang sa isang content. Hindi pwedeng random. Nalilito pala ang algorithm.